Hello mga palangga, kung mag-practice ka pa lang sa paggawa ng chiffon cake ay mag-upisa ka lang muna sa maliit lang na recipe. Kaya sa ating video ngayon ay gagawa po tayo ng maliit lang na recipe ng ating chiffon cake at gawin po natin itong yema cake. Gawan po natin ito ng yema frosting. Kaya wag na nating patagalin ito, simulan na po natin. So dito ay uunahin po natin gawin yung ating yema frosting. Meron po tayo ditong 2 piraso ng ating egg yolk, 1 can ng ating condensed milk, 390 grams po yung timbang nito ng ating condensed milk, at maglagay po tayo ng 1 cup ng ating evaporated milk. 5 tablespoon ng ating cornstarch at half tablespoon ng ating vanilla. And then haluin lang po natin ito para matunaw po yung ating cornstarch at nang mag-will combine po yung ating evaporated milk at saka yung ating condensed milk. And then salain lang po muna natin ito. Para may kaunting kulay lang yung ating frosting ay naglagay lang po ako dito ng kaunti lang po talaga na food color na egg yellow. At pagkatapos ay lutuin natin ito sa mahina lang na apoy at habang hindi pa ito kumukulo ay dahan-dahanin na po natin itong haluin. Diretso lang po sa paghalo hanggang sa ito'y kumulo para hindi po tayo magkaroon ng bilog-bilog para po makinis yung ating frosting. Diretso lang po sa paghalo hanggang sa ito'y lumapot. Diretso lang po sa paghalo para hindi masunog talaga yung ilalim at nang ganito na kalapot mga palangga ay patuloy pa natin itong lutuin ng mga 1 minuto para po maging lutong-luto talaga at lapot na lapot talaga yung ating frosting. At pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung 1 tablespoon po natin na margarine. Pwede po tayo ditong gumamit ng butter. Ayan na mga palangga, okay na po itong ating frosting. Palamigin lang muna natin ito. At pagkatapos ng lumamig na, ay ilagay po natin ito sa ating chiller ng mga 3 oras para mag-sit talaga yung ating frosting. At dito naman tayo mga palangga sa ating chiffon cake. Gagamit lang po ako dito ng 8x3 na round pan. At lagyan lang po ng parchment paper para makasiguro lang po tayo na hindi didikit yung ilalim. At yung part na nilagyan ko ng margarine ay ito po yung ilagay ko sa pinakailalim po para dumikit yung ating parchment paper dito sa ating cake pan. So dito ay gagamit lang po tayo ng 3 piraso ng medium na itlog at i-separate lang po natin yung egg white at saka yung egg yolk. Kailangan na yung ating egg white ay hindi po mahaluan ng kahit kaunting egg yolk. And then, isit aside lang muna natin ito, yung ating egg white. Gagawa muna tayo ng ating cake batter. So, dito sa ating cake batter, ito po yung ating 3 piraso ng ating egg yolk. Durugin lang muna natin ito hanggang sa ito'y maging pale yellow. At isunod na din natin ditong ilagay yung ating 1/4 cup ng white sugar. At 1/4 teaspoon ng iodized salt at 1/2 teaspoon ng ating vanilla extract. 1/4 cup ng ating water at 1/4 cup ng ating oil. Ang gamit ko dito na mantika dito sa ating chiffon is palm lang mga palangga. Kayo pwede naman kung ano yung meron po ninyo na available na brand po ng inyong mantika. Ayan, at nang natunaw na po natin yung ating asukal, ay ilagay na po natin dito yung ating half cup ng ating cake flour at 1 teaspoon ng ating baking powder. At i-mix lang talaga natin yan at salain po natin ito para maging makinis talaga yung ating cake batter. Ayan, okay na po itong ating cake batter. Iset aside lang muna natin ito. Dito naman po tayo sa ating meringue. Dito sa ating meringue, ito po yung ating 3 piraso na egg white at maglagay lang po tayo dito ng suka. Kung mayroon po kayong cream of tartar ay maglagay po kayo ng 1/4 teaspoon. Kung wala naman ay 1/4 teaspoon lang po na white vinegar. At batihin lang po natin ito hanggang sa umalsa yung ating egg white. At pag ganito na yung ating egg white, ay dahan-dahan na po nating ilagay yung ating white sugar. 1/4 cup po ito mga palangga. At sa paglagay natin dito ay gradually lang po. Wala pong cut yung ating video ha, para makita po talaga ninyo yung paglagay po natin ng ating asukal dito, na kung natansya po natin na kumalat na po yung ating asukal na medyo natunaw na po, saka na po tayo ulit maglagay ng asukal hanggang sa maubos po nating mailagay yung ating asukal.
At nang naubos na po nating nailagay lahat yung ating asukal, ay batihin natin ito ng 5 to 7 minutes. Depende po sa hand mixer na ginagamit po natin kung ano yung lakas. Itong akin hand mixer mga palangga ay maliit lang po ito. Kaya 7 minutes ko po itong binati after nating nailagay yung ating asukal. Ayan, pagkatapos ng 7 minutes, ito na po yung consistency. Stiff pick na po yung ating mirang. At magpo-fold muna tayo dito ng kaunti lang dito sa ating cake batter. Kukuha lang po muna tayo ng kaunti lang dito sa ating mirang. At i-fold lang po natin ito. At nang na-mix na po sa cake batter yung ating mirang, at saka na po natin ilagay lahat yung ating mirang. Pag nakikita po natin na wala na po yung mga kulay ng ating cake batter, ay okay na po ho yan. Huwag lang po nating i-overmix. At kailangan po dito ay nakapag-preheat na po tayo ng ating oven bago po natin ito isalang. Nakapag-preheat po tayo ng mga 5 minuto. Up and down po yung init ng ating oven dito. At mga palangga ha, yung baking time po natin ay ito po yung aking baking time sa pagluto ko po dito. Kasi hindi naman tayo magkapareho ng gamit na oven. Kailangan po talaga ay matansya po natin yung init ng ating oven pag tayo ay nagluto ng ating chiffon cake. Kasi maaari po itong bumagsak. Kailangan po talaga ay makuha po talaga ninyo yung kiliti ng inyong oven para magandang pagkaluto at nang di bumagsak yung ating chiffon. Base sa experience ko mga palangga ay wala namang problema sa pag-release po natin dito. Pwedeng i-release ninyo na mainit pa, pwedeng ding i-release ninyo na malamig na. Ito naman yung aking experience. Kahit na malamig ko pa i-unmold, kahit na mainit ko pa i-unmold, wala namang problema. Hindi naman yun nasisira yung aking chiffon. At ito na mga palangga, malamig na po yung ating chiffon. Pwede na nating lagyan ito ng frosting. Maglagay lang po ako dito sa gitna ng sugar syrup para manatili po talagang moist yung ating chiffon na hindi po mag-dry. Lagyan po natin ng sugar syrup. Yung sinasabi ko na sugar syrup, yung nilagay po natin dito sa gitna na parang nakikita po ninyo na tubig, ay asukal po ito mga palangga na nilagyan po natin ng tubig at saka pinakuluan po. Ito lang naman yung ginagawa natin para panglagay po natin sa gitna para po maging moist talaga yung ating chiffon cake. Itong aking frosting mga palangga ha, hindi ito umabot ng 3 oras kasi gagamitin ko na. Kailangan po ay isip lang po talaga ninyo para hindi kagaya nito na hindi masyado makikita yung design ng ating mga nisole tips. Kasi yung ating frosting na ito ay sandali ko lang po ito na sit or nailagay sa ating chiller kasi kinuha ko na agad kasi kailangan na isip lang po talaga natin. At ito mga palangga ha, ay libre lait na lang pong design ng aking cake kasi hindi po talaga ako marunong mag-design. Kung ano na lang po yung naisipan ko ay in-apply ko na lang agad. At saka wala naman akong mga magagandang diesel tips para po sa pang-dekorasyon po ng ating cake. Hayan, at pagkatapos ay nilagyan ko na lang yan sa ibabaw ng cheese. Ginudguran ko na lang ng keso. Sana may natutunan. Hanggang dito lang po yung ating video. Sana po ay nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.